Ito na naman tayo sa ating isa pang edisyon ng ating mga talakayan sa balita. Kanina medyo nagka-problema tayo sa ating unang video, medyo mahina ang audio. Kaya tinisting ko ang ibang setup ngayon. Tingnan natin kung ma-improve yung audio. Nakukulangan ako lagi pagka mahina yung audio. Ito naman si Waray Waray na Tagalog magsalita pero tunog waray. Ganun talaga, waray-waray man talaga ako. Kaya lang tayo nagtatagalog, ulitin ko para maintindihan lahat ng Pilipino kasi ito yung ating pambansang wika, ang Pilipino. Ngayon, ang bagong balita na ating nasagap mula sa news center natin ng Radyo Avantis GTV ay ganito. Nalala ba ninyo ang isang abogado, batang-bata na abogado na supporter ng mga Duterte na vice mayor ng isang lugar na kung makapagsalita ay talagang singpahamon na waray-waray, parang nakimas lang, natuyaw la sa Tagalog, ano ba yun? Yung natuyaw la at nakimas la sa Tagalog, yung kumbaga magsalita parang walang sinasanto ba, kahit ano lang sasabihin niya, kung anong pumasok sa isip niya sasabihin niya. Ngayon, dahil doon sa mga sinasabi niya sa publiko, ay nagka-problema siya ngayon. Sinusubpi na siya ngayon ng National Bureau of Investigation dahil sa kaso na inciting to sedition, yung pag-uudyok ng rebellion. And I'm talking about Attorney Harold Respicio. Itong si Attorney Harold Respicio, lantarang supporter ito ng mga Duterte. Oo. At sa ngayon, siya ay Vice Mayor ng Rina Mercedes sa Isabela. Pagkita mo, official siya ng gobyerno at abogado pa siya. Batang-bata. Tingnan mo kung magsalita ay talagang walang kinatatakutan. Kung ano ang pumasok sa isipan niya, sasabihin niya. Kaya ito ngayon nagka-problema. Nagka-problema siya at meron na ngang sa kanya, meron na ngang subpina sa kanya para humarap siya sa National Bureau of Investigation at nang marinig ang kanyang panig sa kaso. Dahil binuo, natapos na ang case build-up ng NBI para sa kanyang kaso na inciting to sedition. Anong sinasabi ko? May resibo lagi yan. Meron tayong mga news material na nakuha mula sa news center na napublish ng iba nating mga kasama sa media at yan ay nais kong ibahagi as a part of this report sa inyo. Ito yan. Pakinggan natin. Baka mautak tong mga ito, baka ituloy pa rin talaga nilang hindi patakbo yung si Bibi Sara. Posible, hindi po ba? Pero posible bang patayin? Ito ang tanong na seryoso. Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating konstitusyon na demokrasya, ano ang sagot? Revolusyon! Revolusyon! Baliwalain natin ang konstitusyon, di ba? So willing ba kayong magrevolusyon? Wow! Willing ba kayong mamatay? Yan. Yan ang sinabi ni Attorney Harold Respicio sa publiko sa isang pagpupulong, sa isang parang rally yata yun ng mga supporter ng mga Duterte. Ngayon, ano naman ngayon ang sabi ng NBI? Ito naman ngayon ang sabi ng National Bureau of Investigation Director, si Attorney Melvin Matibag. Yan, mapakinggan natin. Again, Attorney Respicio, we know his political yung political preference niya. Tapos, okay lang naman you promote your political preference, but you don't encourage people to raise arms against the government. Hindi naman tama yon. So, hindi tayo papayag na mangyari yung mga ganyang bagay. Eto, preserve na lahat ng evidence nito. Meron na lahat tayo. So, what will NBI do? Will subpoena
Attorney Respicio dito sa NBI to give him the opportunity to explain yung side niya. Pero i-quote ko lang yung sa paragraph 7. Ito yung sa isang event na sinabi niya. Attorney Respicio, sabi niya, baka mautak itong mga ito. Baka ituloy pa talaga nilang hindi patakbuhin si VP Sara. Posible, di ba? Sumagot yung audience, malamang. Attorney Respicio, pero posible bang patayin? Oh, posible, oo. Tapos sabi ni Atty. Respicio, ito ang tanong na seryoso. Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating constitution na demokrasya, ano ang sagot? Revolusyon. Tapos sabi ni Atty. Respicio, revolusyon. Atty. Respicio, baliwalain natin ang konstitusyon, di ba? Atty. Respicio, so willing ba kayong magrevolusyon? Sumagot yung audience, oh, wow, willing ba kayong mamatay? Oo. Yun yung sagutan noon na pag tinignan mo yung elements ng mga crimes na binanggit namin, ando dun lahat pasok lahat. At isa siyang abogado, so hindi rin maalis dito na maaari siyang kasuhan ng disbarment sa Integrated Bar of the Philippines. So dun lang muna, ang gagawin nga natin, papasabwina si Attorney Respicio to hear his side. After that, we will make a recommendation and eventually, kung ano yung findings, we'll file a complaint to the Department of Justice. In fact, I have to commend Yusek Aboy na directly he can file it to the Department of Justice for prosecution, but he seek the assistance of the Bureau for the case build-up at mabigyan din ng chance si Atty. Respicio na makapagsalita. O ayan. So, ngayon, dahil sa action ng NBI ngayon, ay kailangan pumunta sa National Bureau of Investigation itong si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor Harold Respicio. Alam mo, yung huwag tayo makakalimot pagka tayo ay natutokso na magkomentaryo, mag-post no kung ano sa social media. Kasi pagka ikaw ay nagkamali, ikaw ay tumuyaw lamang, alagid tumuyaw, bagalahit kuan pataka, ha? Pag ikaw ay tumuyaw lamang, patype nga dyan ang Tagalog po nung ano yung tumuyaw, yung nakimas lang. Hindi ko na maalamaga, naglilipong na tuloy yung ulo ko kung anong gagamitin kong lengguwahe, kung waray-waray ba o Tagalog. Sige pa, type na lang dyan sa comment section ano yung kuan Tagalog sa nakimas at saka yung natuyaw lang. Pag tayo nagpo-post or nagko-comment o dyan sa social media, ay let us be mindful na mayroong batas dyan na nakatutok sa atin. Ito ang tinatawag na Cyber Libel Act. Ha? Pagka mayroong mga libelous na kang sinabi, ay maaari kang kasuhan gamit ang ebidensya ng mga screenshot, mga video clips na sinabi mo. Kaya ingat-ingat tayo, lalo-lalo na itong mga vlogger, itong mga kung sino-sino na lang na may channel, kung sino-sino lang na mayroong mga cellphone, mag-vlog, magko-comment, lalong-lalo na yung mga talagang tahasan na gumagawa ng mga channel para panlinlang gumawa ng mga fake news. Bawal na bawal at delikado yon. Pag kayo ay nakasuhan dyan, magkakaproblema kayo. Ito si Attorney Harold Respicio, magkaproblema na ito ngayon. Alam mo kung bakit? Maliban sa yung hassle sa pagkikay may kaso, imbis na google mo sa ibang bagay, nagugugol doon sa doon mo nagagamit ang panahon mo na sa pagsagot at pag-intindi doon sa kaso mo. At isa pang mapanganib dyan, ay posible pa itong masampahan ng disbarment. Posibleng maipadisbar itong si Attorney Harold Respicio, sasampahan siya ng NBI. Yun ang delikado dyan pagka yan ay na-prove na siya ay may sala at posible siyang ma-disbar. Isayang, batang-bata na abogado, pinag-aaral ng magulang yan, tuwang-tuwa yung magulang dahil meron silang anak na abogado, proud na proud sila. Ayun pala yung abogado mismo ay hindi pinangangalagaan yung kanyang pagka-abogado. Masyadong mapusok sa dibdib dahil batang-bata at nagpapadara lamang o nagpapadala doon sa bugso ng damdamin ng mga politiko. Dahan-dahan kayo dyan, ha? Di bali kaming mga mainstream media.
kaming mga broadcaster, kaming mga reporter, yung mga nagtatrabaho sa media, meron kaming kunting immunity dyan sa mga cyber libel. Kaya naman, bibihira sa amin na mga media workers, kaming mga announcers, reporters, mga journalists, bibihira sa amin ang napapatunayan ng cyber libel. Kasi mahirap yan, pag yan laging gagamitin na panangga para sa amin, para hindi kayo makapag-report, mahirap yan. Kaya kailangan pa rin namin idepensa, pero ingat-ingat din. Kami naman, pagka nag-report, ay talagang meron yan lagi ebidensya, may support. Kumbaga, sa termino ginagamit ngayon, may resibo lagi yan. Hindi yung yak-yak ka lang ng yak-yak, wala ka namang pureba. Hindi trabaho ng journalist yun pagka ganon. Yung mga pataka lang, hindi journalist yun. Kaya yung hindi journalist dyan, yung mga pa-vlogger-vlogger lang na pabugso-bugso ng damdamin na magko-comment-comment ng hindi maganda, especially mga libelos, ingat-ingat kayo. Baka kayo ay ma-cyber libel. So ito, si Attorney Harold Respicio ay meron siyang talagang sagutin. Kanina lang naglabas ng pahayag yung National Bureau of Investigation sa isang press conference. At malamang sa malapit, itong sa Attorney Harold Respicio ay mayroon na siyang kakaharapin na panibagong problema doon sa National Bureau of Investigation. Bakit natin nasabi na panibago? Kasi alam nyo, mayroon na siyang pending na kaso na cyber libel na isinampa sa kanya ng Commission on Election. Medyo matagal na yun meron siyang binabanggit na mga kung anong issue about sa Comelec. Hindi ko lang ma-recall kung ano, matagal-tagal na yun tungkol yun sa Smartmatic yata, yung automation sa eleksyon. Siguro dahil doon siya kinasuhan ng Commission on Election, Comelec, ng cyber libel. So meron pa siyang pending na kaso ngayon. So Comelec case, cyber libel, tapos itong panibagong inciting to sedition case with the NBI ay malamang sa dalawa ang kanyang kinakaharap na kaso ngayon. So ulitin ko, ingat-ingat para iwas abala. Yan. Okay? Ugaliing mag-follow naman ugaliing mangumusta at saka ugaliing mag-follow dito sa ating Radyo Abantes GTV Facebook page para mayroon tayong malaman ng mga balita ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Maraming salamat hanggang sa susunod. Bye!